Conclusion na tayo. Po, magandang umaga po sa ating lahat. Wow. Sana palaging ganito. Maraming ano dito, maraming mahal ng Diyos. Amen. Sige po, tayo muna yung manalangin. Tumayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na kami po ay tinipong muli upang makinig ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ang salita mo na aming maririnig ngayon ay may sabuhay at manggaling po ito sa aming puso at gayon din maganda po ang kalalabasan nito sa aming pagsasalita. Maraming pong salamat sa bawat kaluluwa na narito at binigyan mo po ng pagkakataon na makasama mo sa iglesia nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Opo. Ma-wrap up na lang po natin to kasi para hindi yung oras natin hindi masyadong makonsulmo. Ano po? Sige po. Ang pag-uusapan po natin ay dalawang tao. Isang mabuti sa isang masama. Ito pong text na ito ay manggagaling po sa Matthew 27:26. Basahin po natin yung mga Biblia niyo po. Kasi talagang hindi ko na inilagay dyan. Sabi po dito, actually ito po yung kasama, pag-umpisan po natin doon sa Matthew 27 verse 15 to 26, pero kukunin ko lang po ang 26. Kasi po yan po ang pag-uusapan po natin. Sabi po dito, pagkatapos ay pinakawalan niya sa kanila si Barrabas. Ngunit si Jesus, pagkatapos hagupitin ay ibinigay upang ipako sa cross. Masalamat po sa kanyang mga salita at ang ating title po nito ay The Substitute. Ano yan, parang kung iisipin natin maraming ibig sabihin niya, may masaya, may hindi po. May mga main character po dito na involved doon sa crucifixion. This main character were involved in the crucifixion. Una, si Judas. Sa kanyang his sale, yung pagbili niya, pagpabinta, kanyang sorrow, suicide. The priest, yung mga pare na nag-ipon ng mga tao na yung their blood, their poisonous, yung kanyang nilang kabanalan, nagsama-sama sila Their pressure to Pilate. Pinipressure nila si Pilato. Pangatlo, si Herodes. His curiosity. Kasi po nung nalaman niya na mayroong bagong pinanganak, ay medyo natakot siya. Tapos humingi siya ng miracle para hindi siya, baka mapalitan siya, no? His call of miracle. His caving into Christ's accuser. Pangapat, si Pilate. He's wondering, kasi nung dinala sa kanya si Jesus, ay tinatanong niya kanyang sarili kung may kasalanan ba ito o hindi. His wife, ang kanyang asawa, sabi ng kanyang asawa, huwag kang makialam sa taong yan kasi walang kasalanan. Yan po yung mababasa po natin sa verse 19. At siyempre yung witness ni Pilato. Okay. Compare the criminals and Christ. Ano po yan? Ito po introduction pa lamang. Ito po yun. Dalawa. Si Barrabas. The criminal who deserved to die. Si Barrabas po ito. He was a thief and traitor. Siya po ay magnanakaw at siyempre ito ay nagbabanta. He was guilty of murder. Mababasa rin po natin yan sa Acts 3 verse 4. I-take note na lang po natin. Justice called for him to die. Siyempre, pagka masamang tao ka, ganun po ang mangyayari. Kailangan hihilingin ang iyong kamatayan na ikaw ay parusahan. On the third cross that day. Yung dapat siya yung kasama doon sa di ba may dalawa na pako, dapat siya yon, hindi ang ating Panginoon.
Jesus was innocent for all charges brought against Him. Tingnan niyo po. Inosente ang ating Panginoon. At siyempre doon sa kainosentihan niya, yun ang nagdala sa Kanya ng mga kung ano-anong kasalanan. Even Pilate could find no fault in Him. Mababasa rin po natin yan sa Luke 23 verse 4. I-ano niyo na lang po para malaman natin na siyempre Herod had returned Him to Pilate for the same reasons. Sa Luke 23 verse 13 to 15, mababasa niyo pa rin yan. Kasi siyempre, alam din ni Herod, kaya ibinalik niya si Jesus Christ kay Pilate, kay Pilato, dahil alam din niya na wala siyang kasalanan. The crowd demanded Jesus died instead of Barnabas. Tandaan po natin yun, mga kapatid. Tingnan yung crowd, yung mga lipon po ng mga tao, yung karamihan ng mga tao na pinamumunahan ng mga pari, ay siyempre sila po ang nagsumisigaw ng pagpaparusa kay Jesus. Okay po? Dito po mayroon pa akong tatlong inihandang principles o kaya bagay na ating tutunghayan, titignan kung ano po ang nangyari doon sa pag-substitute kay Jesus para kay Barabbas. Point 1. Ito po. Christ died as a substitute. Basahin po natin doon sa Acts 3 verse 14. Ipo. Sabi po dito, ngunit inyong itinakwil ang banal at ang matuwid, at inyong hininging ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao. Substitute. This was the just dying for the unjust. This was just dying for the unjust. Ito po, ang ating Panginoon po ay mamamatay, papatayin para doon sa unjust. Isang just, ipapalit doon sa unjust. Barabbas was unjust. An example of all sinners. Romans 3:23. Basahin po natin. Si Barabbas po ito po ay example ng mga makasalanan. Sa Romans, basahin po natin ang Romans 3:23. Mabilis po. Sabi po diyan, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo, ano po itong verse na to? Demand. Tawag nito, unknown. Unknown ba yun? Unknown. Alam na alam po natin ang verse na ito. Christ was just one. Tingnan po natin, di ba? Ang Diyos ay matuwid. Unang-unang matuwid. Siya lang ang naging matuwid. Dying in place of sinners. Namatay siya kasama natin. Namatay siya dahil sa mga makasalanan. Doon sa 1 Peter 3:18, sabi po dito, sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Kasama natin ang Diyos. Namatay siya, tayo rin namatay sa laman, at siyempre magiging kasama natin siya, mabuhay sa Espiritu. Amen? Tignan po natin. Next po. See the contrast between these two men of the moment. Palagay po natin ngayong oras na ito. Barabbas was completely guilty. Ano po ang pagkakaalam natin kay Barabbas? Minsan, sabi po dito, Barabbas, an example of all sinners. Minsan,
tayo yun. Tayo po yung makasalanan. Tayo po ang dapat parusahan. Tayo po ang dapat patayin. Tayo ang dapat ipako sa cross. Pero mayroon pong isang tao na naging substitute. Christ was completely innocent. Tingnan po natin mga kapatid. Wala tayong mababasa sa Biblia na ang ating Panginoon ay makasalanan, nagkasala. Siya pa inosente sa lahat ng mga kasalanan. Siya pa inosente sa lahat ng mga gawang kamalian. Consider po natin yung reputasyon ng dalawang tao na to. Barabbas was a notable prisoner. Talagang alam na yan na talagang preso na siya. No for his crimes, a wickedness. Alam na natin kung ano yung mga ginawa niya. Talagang siya, yung may tawag dito, yung barubal, mandaraya, mamamatay tao, sinungaling, halos lahat na ay nasa kay Barabbas. Talagang yan. Nung pinalaya pa nga siya, tawa siya ng tawa, no? But Christ was known for His purity and holiness, the perfect Savior. Amen? Yan ang Diyos natin. Yan ang Panginoon natin. His purity and holiness, the perfect Savior. Next. Point B. The crowd called for Christ to die. In Matthew 27:6, ito po yung binasa natin kanina. Ulitin ko ulit. Sabi po dito, sapagkat ay pinakawalan niya sa kanila si Barabbas, ngunit si Jesus, pagkatapos hagupitin, ay ibinigay upang ipako sa cross. Pinalit siya ulit. The judgments of crowd is often wrong. Yung, alam niyo po, yung nagsisigawan na mga lipon na mga tao, ay talagang ipinupus nila doon sa pamumuno ng mga pari na nagagalit kay Jesus. Lahat ng mga sinasabi nila mali para doon sa ating Panginoon. Minsan, sa buhay natin ganun din. Nakikinig tayo sa marami, pero may mali pala. Dapat, hindi tayo nakikinig. Kailangan hanapin natin ang katotohanan. Amen? Tayo pong lahat, ang ating mga sarili, wag po nating hayaan na ito ay maibigay natin sa crowd, sa lahat ng tao na kung ang kanilang gawain ay hindi tama. Never place your future in the hands of the crowd. Tandaan po natin yan, mga kapatid. The crowd may lead you to destruction. Ayan na po yun. Nasira, nadidistract tayo. Kung ano man yung paniniwala natin, minsan mayroon mga isang okasyon, napakarami. Andoon, nagsasayahan sila, nagkakatipon-tipon, mga magkakaibigan. Tapos, kaibigan ka rin nila. Yayayain ka nila. Kahit alam mo na mali yung ginagawa nila, sasama ka. At doon, masasama ka sa kanilang maling gawa. Nadidistract ka na ngayon kasi magsisimba ka ngayon, dito mas maganda. May kainan. Siyempre, pag kainan sinasabi, talagang walang atrasan niya. Ba? Walang atrasan ng kainan. Pag yan ang nagkayayaan. Doon na yung distraction. Nadidistract na tayo na iba na yung naisip natin. Nagdadalawang isip na tayo. Kahit nakabihis ka na. Pasakay ka na papuntang simbahan. Tapos mamaya, kuya, sandali, iliko mo dito sa kabila. Kasi andoon yung mga kaibigan mo na nagyayaya sa'yo. Amen?
Next. This crowd was even willing to endanger the future. Amen? Two. Yan. Yung future. Sinisira nito yung future natin. Ano ba ang magandang future? Ang pinakamagandang future ay yung future natin mula sa Diyos. Amen? Hindi po future mula sa ibang tao. Hindi yung future mula sa kaibigan. Bagkus, future mula sa ating Panginoon. Palagpakan po natin ating Panginoon. His blood be on us. Sabi po, ito yung sa mga crowd, ha? Pagbasahin natin ng Matthew 27:25, basahin pa rin natin. Sabi po dito, at sumagot ang buong bayan at nagsabi, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. O, di ba? Nakakatakot to. Kung kayo ay mapunta dito, kung ako ay mapasama sa kanyan, sasagutin nila ang dugo ng ating Panginoon. Tayo, kaya ba natin sagutin yon? Tanong ko, tatanungin ko ulit, kaya niyo bang sagutin ang dugo ng ating Panginoon? Hindi. Hindi natin kayang sagutin yon. Dahil hindi natin kaya kung anong kaya ng ating Panginoong Diyos. Hindi naman tayo magpapapako, tingnan nyo. Ito yung pwesto natin dapat. Ito yung pwesto natin. Pwesto ko, pwesto ninyo, pwesto ng lahat. Ito. Pero mayroong nag-proxy. Ayan, naalala ko yung proxy kasi pagka, alam niyo, pagkakasalad, ano yan pagka yung may mga ninong na hindi darating, ninang, proxy ka, sabing ganon. Nako, gustong-gusto mo mag-proxy. Kasi siyempre, nakaupo ka doon sa presidential table. Ang sarap ng service doon, pakitipagkain. May dala ka pang bag at plastic. Diba? Pero tanungin ko kayo, gusto niyo bang mag-proxy sa ating Panginoon? Hindi, di ba? Napakahirap. Kasi mamamatay siya. Pahihirapan siya. Pero wala siyang kasalanan. Tayo may kasalanan, takot tayo na pumunta diyan. Ang hirap isipin, no? Na tayo na ngayon may kasalanan, tayo pa ang naghahanap ng ating substitute. Kaya napakahirap sumama doon sa crowd, sa maraming tao, na kung ano-ano yung mga pinag-uusapan nila. Alam niyo kung saan ang pinakamaraming tao? Sa mga labas, sa mga inuman, sa mga bus. Ang daming tao dyan. Crowds love darkness rather than light. Their deeds are evil. Diba? Yung mga ginagawa nila, hindi maganda. Pananalita pa lang. John 3:19. Tingnan po natin ang John 3:19. Sabi po dito, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Mga kapatid, huwag po tayong sumali sa mga ganito. Kung narinig natin yung last testimony, totoo po yun. Kasi alam niyo yung last testimony, nag-testimony dito, kilala ko yun. Kung saan-saan pumupunta yun. May din ng restaurant. Panay-panay yung tagay. Kain ng mga bawal. Yun. Para siyang si Barabas. Diba? Huwag po natin gayahin yun. At yun, malalaman po natin, nalaman niya kung gaano kahalaga ang ating Diyos na buhay. Amen? Palagpakan po natin, Panginoon. Ang dali na, ito na. Point, na tayo?
See, the death of Christ brought the release. Okay, Matthew 27:6 ulit. Alam niyo na po kung ano yun. Next po. It is a perfect picture that of Christ's death bringing our salvation. Ito na po yung medyo ano na natin. Kung titignan po natin, yung picture na to, yung picture ni Christ na napako sa cross, ay ito po ang yung magdadala sa atin ng ito ang katunayan na tayo ay saved na. Tayo ay malaya na. Amen? Tingnan niyo po. Ulit, di ba, no? Kung tayo yung nakapako dyan, kung tayo, imagine natin kung tayo nakapako. Minsan yung mga iba, naghahampas sila rin ang pinapako. Tignan niyo yung picture na yon. Ang hirap. Hindi natin kaya. Pero mayroong substitute ang ating Panginoong Jesucristo. We deserve to die, but Christ died in our place. Amen? Tayo yun. Namatay siya, kasama natin, namatay siya, para tayo ay alisin doon sa paghihirap. Ginusto niyang mahirapan siya para tayo naman ay makalaya. Ginusto niyang mamatay siya para tayo naman ay mabuhay. Ayaw niya kasi na ang mga mahal niya, ang kanyang sambahayan, ang kanyang sambayanan ay mahirapan. Yan po ang tunay na pagmamahal ng ating Panginoon. Mga kapatid, the death of Christ bought our redemption and release. Tandaan po natin yan. Ang kanyang kamatayan ay pinambili ng ating ano ba yung redemption sa Tagalog? Pagkatubos, tinubos niya upang tayo'y ma-release, upang tayo mapakawalan sa pagkakasala. Alam natin, wala isa man sa atin dito ang hindi nagkakasala. Araw-araw. Hindi akong naghuhusga kasi alam ko, isa akong makasalanan din. Araw-araw, alam ko nagkakasala ako. Dahil hinihiling ko pa rin lagi sa Diyos. Hilingin pa rin natin sa Diyos na tayo ay Kanyang tubusin. Araw-araw. Next, last. Place your faith in Christ, not in the crowd. Ito yung sinabi ko na kanina, huwag po nating hayaan ang ating pananampalataya na mapunta doon sa crowd. Because ang ating pananampalataya ay kay Kristo lamang. Place your faith in Christ, not the crowd, and be free. Ayan. Kung gusto nating makalaya sa ating mga kasalanan, kay Christ tayo. Huwag doon sa mga crowd na gumagawa ng kamalian. Sa Hebrew po, basahin po natin ang Hebrew 10 verse 22 to 23. Sabi po diyan, 22-23, sabi po, tayo lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi na nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. 23, panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa
nang walang pag-alinlangan sapagkat siya na nangako ay tapat. Diba? Napakasarap no? Na mananampalataya ka sa Kanya, sa pananampalataya mo sa Kanya, yung promise niya ay hindi nawala. Andoon ang Kanyang promise. Amen? Draw near with a true heart. Ang malinis na puso. Bigay po natin ang malinis na puso na tayo manampalataya sa Diyos, na tayo magtiwala sa Kanya. Ang kalinisan ng puso ang siyang magdadala sa atin ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Pakalinisin po natin ang ating budhi, ang ating kaisipan. At makinig. Di ba? Kanina mayroon na. Kaya sabi ko kanina, conclusion ako makinig. Dahil doon sa pakikinig, ay doon natin nalalaman at doon natin madarama ang presensya ng ating Panginoon. Palagpakan po ng ating Panginoon Diyos. Lastly po, hold fast profession of our faith. Bilisan po natin mga kapatid. Ngayon pa lang, bilisan natin talaga. Kasi pag hindi natin bibilisan yan, may iwan po tayo. Para doon mayroong yung sinasabi na no one left behind. Sabi narinig ko yun. Hindi ko makakalimutan yun kung sino yung nagbigay yun. No one left behind. Para walang maiwan. Magyayaan tayo. Diba? Paspasan natin, bilisan natin. Para hindi tayo maiwan. Yung ating pananampalataya, palaguhin natin. Dagdagan pa natin. Isama pa natin kung sino ang hindi pa nakakasama sa ating pamilya. Pang sa ganon, mga kapatid, ay makamtan natin lahat ng walang naiiwan ang kaligtasan mula sa ating Panginoon. Palagpakan po natin ating Panginoon. Bago ko po mag-conclusion ng sakto. Mabilis din, no? Pwedeng i-request ko yung isang kanta na kanina napakaganda. Dagalay mo. Kasi po, sino nga ba ang Diyos na kilala niya? Sino nga ba ang Diyos na pinaglilingkuran niya? Ano nga bang kakayahan ng Diyos na niluluhuran niyo? Ano nga ba ang kakayahan ng Diyos na hinihilingan nyo? Kantahin po natin. Dahil doon sa kanta, mayroong mensahe doon. Dalawang klase ng mensahe. Kung sino ang tunay na Diyos, kung sino ang kilalang Diyos, at kung sino ang kilala ng Diyos. Kanta po tayo? There's no one else, just you and me. When the curtain closes behind, there's no pretense. I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice. Tingnan niyo
dyan sa ating puso. Dyan siya tumitibok. Righteous and holy, God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge, hearts are here, Christ revealed. The God I know, light of the city, God I know, strength and sweet. The God I know, your heart is within me, as you are, so are we. The church knows, Mga kapatid, tingnan niyo rin po kung sino nga ba ang church na kilala ng Diyos. Yan po. At yung church na yan ay tayo. Dapat tayo rin yan. Dapat ang ating puso, pwede rin panandigan tayo ng ating Panginoon. Dahil sa ating pananampalataya, ang Diyos ay nalulugod po sa atin. The church knows light of the city. Mga kapatid, tayo rin yun. Dapat tayo ang maging ilaw sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa sanlibutan ito. Gawin natin ang ating sarili. Bigay natin po ang ating sarili upang sa ganon, tayo rin po ay maging kalakasan ng ating kapwa. Amen? Thank you, Lord. Tandaan po natin, ang kilala nating Diyos ay tunay. Ang Diyos na mapagmahal. Ang Diyos na huli, maibigin. At dapat din tayo rin ay maging karapat-dapat sa Kanya. Sa aking pagtatapos, basahin po natin ang Isaiah 53 verse 5 to 6. Sabi po dito, basahin ko sa Tagalog. Verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan. Tayo ang dapat tumanggap. Amen? Place your faith in the one who substitute and died to set you free. Amen. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nailatag sa araw na ito. Salamat din, Panginoon, na ang iyong lingkod ay binigyan niyo po ng kaalaman, kalakasan, at kaunawaan, Panginoon, upang sa gano'n naman ang salita mo lamang ang siyang manguna, ang siyang mangibabaw sa puso ng bawat isa. Maraming pong salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Oh God,
came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shining.